Anong klase ka bang kaibigan? Ikaw ba ang klase ng kaibigan na masasandalan kahit na anong season ng buhay? O ikaw ba ang klase ng kaibigan na hindi mo ito-tolerate ang isang kaibigan lalo't alam mo na mali ang kanyang ginagawa? Ano nga ba ang pagiging totoong kaibigan? Well, don't get me wrong ha, hindi lang tungkol sa friendship ang kwento nating ito. Para malaman niyo po na napakaganda ng ating kwento for today's video ay huwag kang umalis. Dahil alam ko naman na kapag ganito aalis ka agad. Oo, may mga plot twist tayo sa kwentong ito kaya humanda ka na. Charot. Parang nagbabanta. Are you ready? Eto na, wag na nating patagalin pa ang ating kwento for today's video dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi ko akalain na dadaan tayo sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay nang magiging ganito ang kahihinatnan. Dear Mama Mia, ako nga pala si Liza. At kung may isang bagay man akong natutunan sa buhay, eto ay ang katotohanang hindi lahat ng kwento ng pagkakaibigan ay masaya hanggang dulo. Pero may mga kwento na kahit masakit, hinding-hindi mo pa rin ipagpapalit. Gusto ko lang pong i-share ang kwento naming dalawa ng best friend ko. Mali. Kwento lang pala ito ng best friend ko. Hindi ko ito ikukwento dahil gusto kong manira o gusto kong maghanap ng simpatsya sa ibang tao. Ikukwento ko ito para may matutunan naman ang kahit na sino mang makakarinig sa kanyang mga pinagdaanan. At siguro Mama Mia, ikukwento ko na rin ito para kahit papano naman ay gumaan ng konti yung bigat na daladala ko hanggang ngayon. Matagal na kaming magkaibigan ni Trina. Hindi ko na nga maalala kung kailan kami unang nagkakilala. Pero ang malinaw sa akin, parang kapatid ko na po siya. O baka nga higit pa sa pagiging kapatid ang turingan namin sa isa't isa. Siya yung tipong kahit hindi kayo mag-usap ng ilang araw, alam mong nandyan pa rin siya. Buo pa rin ang inyong pagkakaibigan at hindi nagbabago yun kahit hindi kayo nagkikita o nagkakasama. College pa lamang ay magkasama na kaming dalawa ni Trina. Pareho kaming galing sa mga simpleng pamilya. Walang luho, walang matatawag na safety net. Kaya siguro ganun na lang kami kumapit sa isa't isa. Kasi pareho naming naiintindihan yung sobrang hirap ng buhay. Naaalala ko pa yung mga panahong sabay kaming kumakain sa karinderya na nasa tapat lang ng school. Yung ulam namin, hati pa talaga kami. Isang order ng adobo at 2 plato ng kanin. Minsan, tatawanan na lang namin ang aming mga sarili, lalo na kapag paubos na yung pera namin. Girl, next time, yayaman na talaga tayo. Biro niya. At pag yumaman tayo, hindi na tayo maghahati sa iisang ulam ha? Sagot ko naman. Tatawa lang kami. Pero sa likod ng mga tawanang iyon, may mga pangarap. Parehong pangarap. Simple lang. Ang magkaroon ng maayos na trabaho, magkaroon ng sariling pamilya, at mamuhay ng masaya at tahimik. Hindi kami naghahangad ng engrandeng buhay, Mama Mia.
Hindi kami nangarap na maging sikat o maging milyonarya kaagad. Ang gusto lang namin ay yung meron kaming sapat, hindi kinukulang. Yung parang panatag ka sa araw-araw. Yun yata ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nagkakasundong dalawa. Dahil pareho kami ng gusto. Pero sabi nila, Mama Mia, ang buhay hindi laging sumusunod sa mga plano mo. Kahit gaano mo papilitin, kahit gaano ka pa magsumikap. Pagkatapos po naming graduate, pareho kaming naghanap agad ng mapapasukang trabaho. Sabay kami noong uma-attend sa mga job fairs. Sabay din kaming tumatanggap ng mga rejections mula sa iba't ibang kumpanya. Hindi tayo susuko ha, sabi niya minsan habang naglalakad na kami pauwi. Pagod na pagod. Pinili naming maglakad kahit medyo may kalayuan dahil wala na po kaming perang pampamasahe. Hindi talaga, hanggang may tumanggap sa atin, walang susuko. Sagot ko naman na kahit masakit na ang paa, ay determinado pa rin naman ang loob. Hanggang sa dumating na yung araw na pareho na kaming nagkaroon ng trabaho. Iba yung saya namin noon, Mama Mia. Para kaming mga batang nakatanggap ng pinakaunang sweldo. Kasi literal nga na ganun ang nangyari sa amin. Nag-celebrate pa kami sa isang murang fast food. Wala namang espesyal. Simpleng pagkain lang naman yun na mga mumurahin, pero masaya. Kasi pakiramdam namin, nagsisimula na yung buhay na pinapangarap namin. Pakiramdam namin, nagsisimula ng matupad ang aming mga kahilingan. Pero doon na rin nagsimulang magbago ang lahat. Napansin ko yun kay Trina. Nung una, maliit lang naman. Mga pagbabago na halos hindi ko binibigyan ng pansin. Mas madalas na siyang lumabas. Mas madalas na siyang may lakad na hindi ako kasama. Mas madalas na siyang wala sa inuupahang apartment. Team building lang, sabi niya minsan nung tinanong ko siya. Office dinner, sabi niya ulit sa ibang araw nung wala na naman siya at nagtanong na naman ako. Hanggang sa ang mga palusot na yun ay nag-iba na. Parang naging confession na o naging totoo na. Inom lang with office mates. Bar hopping lang, girl. Stress lang sa work eh. Kailangan ko talagang mag-unwind. Unti-unti, Mama Mia, ay parang may ibang version na si Trina na hindi ko kilala. Nawala na yung Trina na dati ay simple lang. Yung Trina na may simpleng mga pangarap kagaya ko. Yung Trina na lagi kong nakakasundo sa lahat ng bagay. Yung dating simple, tahimik at kontentong babae, parang napalitan ng isang taong laging naghahanap ng saya sa labas at mula sa ibang tao. Ako kasi, Mama Mia, kabaliktaran niya. Mas gusto ko na lagi akong nasa bahay, lalo na kapag wala akong pasok sa trabaho. Mas gusto ko yung tahimik, yung nakaupo lang, nanonood ng series, o nakahiga habang nakikinig ng music. Hindi ako yung tipo na mahilig sa ingay. Hindi ako yung tipo na kailangan laging may ganap para masabing masaya ako sa buhay. Habang siya, palabas ng palabas, ako naman ay tila mas lalo lang nananatili sa loob. Dati-rati kasi, Mama Mia, lumalabas lang po ako kapag kasama si Trina. Kumakain sa labas, nagmo-movie, o nagsisimba.
Pero simula nung hindi na niya ako nasasamahan ay mas lalo po akong nananatili sa loob ng bahay. Isang gabi, hindi ko na talaga napigilan ang aking sarili na wag makialam sa buhay ng kaibigan ko. Trin, sabi ko habang magkatabi kaming nakaupo sa kama ko. Huwag kang masyadong kung kani-kanino nakikipag-inuman. Lalo na dun sa mga taong kakakilala mo pa lang o hindi mo pa masyadong kilala. Napatingin siya sa akin. May halong pagtataka at konting inis noon ng kanyang mukha. Bakit naman? Sagot niya. Hindi mo kasi kilala lahat ng nakakasama mo. Hindi mo alam kung anong klase silang tao. Tumahimik siya sandali, Mama Mia. Tapos noon ay ngumiti. Pero ang ngiting yun ay hindi ko na po kilala. Hindi na yung dati niyang ngiti. Yung tipong may halong pagod at konting paglayo na para bang ayaw na niyang pinakikialaman ko ang buhay niya. Girl, one night lang to. Kailangan ko lang mag-unwind. Ikaw kasi masyado kang seryoso dyan sa buhay. Sabi niya. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko noon. Hindi dahil mali siya, kundi dahil pakiramdam ko, unti-unti na kaming nagkakalayo. Pakiramdam ko, Mama Mia, unti-unti na hindi na kami magpapang-abot pang dalawa. Hanggang sa dumating ang isang araw ng Sabado. Rest day ko noon. Buong araw kong planong magpahinga dahil nakakapagod din naman talaga sa trabaho. Nakahiga lang ako noon, Mama Mia. Naka-on ang aircon, nakakumot, at nakukontento sa tahimik kong paligid. Biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto ay si Trina. Nakangiti at halatang-halatang excited. Liz, sigaw niya. May bagong office mate ako. Alam mo, ang saya-saya nilang kasama. Tara na, sama ka sa amin. Napabuntong hininga ako. Pass na muna ako, Trin. Sagot ko. Masakit kasi ang katawan ko eh. Gusto kong magpahinga. Mama Mia, hindi naman talaga sa masakit ang katawan ko. Wala naman po akong iniindang physical na sakit noon. Magod lang ako at ayoko talagang sumama sa mga ganon. Tumawa siya. Okay, sige. Ako na lang. Pero promise, uwi agad ako. Sabi niya. Alam kong inuunahan niya na ako, Mama Mia. Kasi alam niyang papangaralan ko na naman siya. At gaya ng lagi, pinanood ko na lang siyang umalis. Hindi ko alam, Mama Mia, na yun na pala yung gabing magbabago ang lahat. Kinabukasan, nagising ako ng tanghali. Tahimik ang paligid. Wala namang kakaiba dahil tahimik naman talaga ang bahay. Hanggang sa chinek ko na yung cellphone ko. 17 missed calls. Lahat ay galing sa best friend kong si Trina. Hindi naman siya tumatawag ng ganon sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong napaupo sa kama. Napabalikwas pa nga ako, Mama Mia eh. Nanginginig ang kamay ko noon habang tinatawagan ko siya pabalik. At nang sumagot siya, hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng ginhawa o mas lalo akong dapat matakot. Kasi umiiyak po siya sa kabilang linya. Hindi lang basta iyak, kundi yung hagulgul talaga. Yung parang may nadurog na bahagi ng kanyang pagkatao na sobra siyang nasaktan. Laika, sabi niya.
Paputol-putol pa ang kanyang boses. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nanlalamig ang buong katawan ko. Kung ano-ano ng mga scenarios ang pumapasok sa utak ko. Nasaan ka? Tanong ko agad. Sa apartment ng office mate namin. Nakasuot ako ng ibang damit. Tapos wala na yung lalaki. At doon, Mama Mia, nagsimulang gumuho ang mundong akala namin ay kontrolado naming dalawa. Hindi ko na maalala kung paano pa ako nakapagbihis ng maayos. Basta ang alam ko lang, nanginginig ang mga kamay ko habang hinahagilap ko yung susi ko. Habang paulit-ulit kong tinatanong sa isip ko ang mga tanong na anong nangyari sa kanya? Bakit siya umiiyak ng ganon? Bakit parang may mali sa mga paputol-putol niyang salita? Pagdating ko sa apartment na binanggit niya, Mama Mia, ay parang bumagal ang lahat. Tahimik yung hallway. Yung ilaw, medyo dim, kahit na tanghali iyon. Na para bang lalong nagpapabigat ng aking pakiramdam. Kumatok ako doon sa room number na sinabi niya. Mahina. Walang sumagot. Kaya kumatok ulit ako. Mas malakas. Hanggang sa unti-unting bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Si Trina. Parehong mukha, pero parang hindi na siya yung Trinang kilala ko. Parang wala yung saya niya kahapon nung umalis siya sa aming apartment. Namumugto ang mga mata niya. Gusot-gusot ang buhok niya. Nakasuot siya ng oversized na t-shirt na halatang hindi naman po sa kanya. Para po siyang isang batang naligaw. Parang siya ay nawawala sa kanyang sarili. Parang may nawawala sa kanya na hindi na niya maibalik pa. Lies, bulong niya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Agad ko siyang sinugod ng yakap. At dun siya tuluyang bumigay sa lahat ng kanyang emosyon. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na gano'n ang aming posisyon, Mama Mia. Hindi ko alam kung ilang minuto kami na nagtagal ng gano'n. Nakayakap lang siya sa akin. Umiiyak habang ako pilit na pinipigilan ang sarili kong maluha na rin. Kasi alam ko, kung pareho kaming guguho, wala nang matitira. Halika, uwi na tayo. Sabi ko sa kanya ng marahan. Hindi na siya tumutol. Parang wala na rin siyang lakas para magdesisyon sa kanyang sarili. Sa buong biyahe namin pauwi, habang nasa loob kami ng taxi ay tahimik siya. Nakatingin lang sa labas ng bintana. Pero ramdam ko, wala siya doon. Parang yung katawan niya lang ang kasama ko. Pero yung isip niya, naiwan sa kung saan man nangyari ang lahat. Pagdating namin sa apartment ay pinaupo ko siya sa kama. Inabutan ko siya ng tubig. Oh, dahan-dahan lang, sabi ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang mga naaalala mo. Matagal siyang natahimik, Mama Mia. Hanggang sa unti-unti siyang nagsalita. Masaya naman nung una, bulong niya. Kasama ko yung mga office mates ko. Tapos, may dumating pang ibang mga tao. Friends daw nila.
Nakita kong humigpit ang hawak niya sa baso. Pinatagay nila ako, Lies. Sabi nila, chill lang na inuman. One night lang na pagsasaya. Napapikit siya. Hindi ko na alam at hindi ko na matandaan kung ilang baso yung nainom ko. Habang nakikinig ako sa kanya, pakiramdam ko unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Na para bang may paparating. Isang taong ayoko na nandun. O isang bagay na ayokong marinig. Tapos, patuloy niya. Nanginginig na ang kanyang boses sa pagkakataong to. Parang nahihilo na ako. Pero pinapainom pa rin nila ako. Napayuko siya. At pagkatapos nun, wala na akong ibang maalala. Tahimik, Mama Mia. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo lang yung sariling tibok ng puso mo sa sobrang tahimik ng paligid. Trin, mahinang tawag ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Bagkus ay umiyak ulit siya. Mas malakas, mas masakit na pag-iyak. Pagkagising ko, sabi niya sa pagitan ng kanyang paghikbi, nandun ako sa kwarto, mag-isa. Iba na yung suot kong damit. Tapos, wala na akong panloob. Parang may kung anong sumabog sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko na kailangang marinig ang lahat para maintindihan ko ang mga naganap. Hindi ko na kailangan ng detalye para maramdaman ko kung gaano kabigat yung nangyari sa best friend ko. Sa loob-loob ko, baka may masamang nangyari sa kanya. Baka may gumawa sa kanya ng hindi niya gusto. At ang pinakamasakit, hindi niya man lang maalala kung sino. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hanapin kung sino man yung mga taong iyon at iparamdam sa kanila kung gaano kabigat yung ginawa nila kay Trina. Pero nung pagmasdan ko si Trina, nung makita ko siyang basag, takot at nanginginig, hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin, Mama Mia. Sa halip niyakap ko lang siya ulit. Hindi mo kasalanan to, bulong ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko na rin sigurado nung mga panahon na yun kung papaano ko pa siya tutulungan. Lumipas ang mga araw na para bang mabigat ang bawat segundo. Hindi na siya pumapasok sa trabaho. Hindi na rin siya lumalabas. Iniisip niya noon, Mama Mia, na baka kapag pumasok siya sa trabaho, pagtatawanan lang siya ng mga office mates niya doon. Kahit ako, nahihirapan na rin pumasok minsan. Kasi hindi ko siya maiwan-iwan eh. Tuwing gabi, naririnig ko siyang umiiyak sa kabilang kwarto. Minsan mahina lang ang pag-iyak na yon. Minsan naman, parang sumisigaw siya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Isang gabi, Mama Mia, nagising ako sa kakaibang ingay. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Lies, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses. Lies, pakiramdam ko, parang ang dumi-dumi ko. Parang may kutsilyong bumaon noon sa puso ko, Mama Mia.
Lumapit ako agad sa kanya. Hindi Trina. Huwag mong sasabihin yan. Mariin kong sagot. Pero Liz, hindi mo kasalanan to, Trin. Wala kang kasalanan. Pero kahit anong sabihin ko, kahit anong kumbinsi kong hindi naman niya ginusto yung nangyari, nakikita ko sa mga mata niya na hindi niya pinaniniwalaan yung aking mga salita, Mama Mia. At dun ko unang na-realize, hindi lang pala yung nangyari sa kanya ang kailangang paghilumin, kundi pati na rin yung naging tingin niya sa sarili pagkatapos iyon. Lumipas pa ang 3 linggo. Akala ko kahit papaano gumagaan na. Akala ko unti-unti na siyang nakakabangon mula sa nangyari. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, nasa sarili akong kwarto. Nag-message siya sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit kailangan niya pang mag-message. Pwede naman niya akong kausapin ng personal. Simple lang ang mensaheng yun. Maikli. Pero yun ang mensaheng magdadala pa ng panibagong pagbabago ulit sa aming mga buhay. Girl, buntis ako. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung sa akin lang ba tumigil ang mundo o pati na rin kay Trina. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig sa screen ng cellphone ko. Paulit-ulit kong binabasa yung message. Girl, buntis ako. Parang ayaw tanggapin ng utak ko yung mensaheng yun. Parang may parte sa akin na umaasang mali lang ang nabasa ko. Na baka typo error lang. Na baka iba yung ibig niyang sabihin. Pero hindi eh. Alam ko, Mama Mia, na kahit anong deny ko, alam ko kung anong ibig sabihin ng mensaheng yun. Literal ang ibig sabihin nun. Kinatok ko siya sa kabilang kwarto. Pero walang sumasagot. Binuksan ko yun gamit ang spare key ko pero wala palang tao sa loob. Kaya agad ko siyang tinawagan dahil wala pala siya sa loob ng apartment. Isang ring pa lang ay sinagot na niya agad. Tahimik. Walang salita. Walang iyak. Tila mas nakakatakot yun, Mama Mia. Yung wala siyang nilalabas na kahit na anong emosyon. Trin? Mahinang tawag ko. Confirmed na Liz. Sagot niya. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Ni hindi pa niya inantay na magtanong ako kung totoo o confirm na ba. 3 test na ang ginawa ko. Lahat positive. Napaupo ako sa gilid ng kama ko. Parang biglang bumigat yung buong katawan ko. Nasaan ka? Tanong ko. Nandito. Sa park. Sige, antayin mo ako dyan. Huwag kang umalis dyan ha. Coming na ako. Pagdating ko, Mama Mia, ay may mangilan-ngilan akong taong nakikita sa paligid. Nakaupo sa iba't ibang bleachers dun sa park. Hinanap agad ng mga mata ko ang bulto ng katawan ni Trina. At nung makita ko ito sa pinakamalayong bleacher ay agad ko siyang nilapitan. Kahit nakatalikod siya sa akin, kilalang kilala ko siya. Mama Mia, nung nakalapit pa ako sa kanya,
ay dun ako parang may nakita na namang kakaiba kay Trina. Kung dati basag na Trina ang nakikita ko, ngayon parang Trina na walang espiritu. Parang Trina na wala ng emosyon. Yung mga mata niya parang walang laman. Yung tipong kahit anong sabihin mo, parang hindi naaabot sa kanya. Yung tipong kahit anong effort mo, parang hindi na niya maa-appreciate o makikita. Napansin niya ang pagdating ko, Mama Mia. Umupo ka, sabi niya. Sumunod ako. Nakita ko ang mga kamay niya. May hawak siya. 3 pregnancy test kit. Lahat may 2 guhit na pula. Hindi ko na kailangang magtanong dahil hindi ko rin alam kung paano magtanong, Mama Mia. Hindi ko alam kung sino ang ama, Liz. Mahina niyang sabi. Halos pabulong na para bang nahihiya siya na sabihin sa akin ang mga katagang yon o baka may makarinig sa aming iba. Pero sapat na ang lakas ng kaniyang pagkakasabi para maramdaman ko yung bigat ng bawat salita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko maalala ang mukha niya, Liz. Sabi niya. Napapikit ako sandali. Hindi dahil ayoko siyang pakinggan sa kaniyang mga sinasabi, kundi dahil naghahanap ako ng tamang salita na pwede kong sabihin sa kanya. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong sabihin, Mama Mia. Anong gagawin ko? Tanong niya. Doon ako natulala. Kasi sa unang pagkakataon, Mama Mia, ako naman yung walang sagot. Dati-rati kasi sa lahat ng problema, may sagot ako. Sa lahat ng pinagdadaanan niya, may suhestyon ako. Ngayon, iba. Wala. Wala akong sagot. Wala akong magiging suggestion. Tahimik kaming dalawa. Yung tipong kahit yung paghinga namin, ramdam na ramdam ko. Kahit pa mahangin ang paligid. Hanggang sa siya na lang ulit ang nagsalita. Ayokong ituloy ito. Diretso niyang sabi. Walang pagdadalawang isip. Pero yung boses niya nanginginig. Kaya alam ko kahit papaano ay takot pa rin siya sa desisyon na yon. Trin, sabi ko. Ayoko, Liz. Ulit niya. Mas mahina. Ayokong magkaanak sa lalaking hindi ko kilala. Ayokong magkaroon ng buhay na alaala yung gabing yun. Ni ayoko nang alalahanin yun habang buhay. Napayuko siya. At hindi ko kaya. Hindi ko kayang harapin ang batang ito. Lalo't magiging simbolo siya ng kahinaan ko. Simbolo siya ng isang pang-aabusong hindi ko alam kung talaga bang nangyari at hindi ko rin alam kung sino ang may sala. Doon ako napalunok kasi ramdam ko, Mama Mia, hindi lang takot ang nararamdaman ng kaibigan ko, kundi hiya, galit sa sarili at kawalan ng pag-asa. Wala pa akong ipon, Liz. Dagdag niya. Ni hindi ko pa nga kayang buhayin ang sarili ko. Kung hindi kita ka-share sa lahat ng bagay, paano kaya ako mabubuhay? Tapos darating pa to. Anong gagawin ko dito? Hinawakan niya ang tiyan niya. Doon ko lang napansin na kahit
hindi pa halata, ay parang may mabigat na siyang pasan-pasan. Paano kung malaman ng mga magulang ko ang nangyari sa akin? Tanong niya. Baka itakwil nila ako. Baka sabihan nila akong kasalanan ko naman lahat ng to. Dahil napariwara ako. Hindi ko na napigilan. Lumapit na ako sa tabi niya at niyakap ko na siya. Mahigpit ang yakap na yun. Wala na akong pakialam kung may nagmamasid sa amin, kung may nakikichismis. Makinig ka sa akin, Trina. Sabi ko na pilit ding pinapakalma ang aking sarili. Hindi ka nag-iisa. Huwag mong isipin na mag-isa ka sa laban na to. Pero kahit sinabi ko yun, Mama Mia, alam kong sa loob-loob ko, alam kong hindi sapat yung mga salitang yun para tanggalin yung takot at galit sa dibdib niya. Umiyak lang siya ng umiyak. Ilang sandali pa ay inaya ko na siyang umuwi. Hinawakan ko ang kamay niya at inalalayan ko siya. Para siyang wala ng kalakas-lakas, kaya nagpapatianod na lang sa kung saan ko siya dadalhin. Pagdating namin sa bahay ay pinahiga ko siya sa kaniyang kwarto. Inayos ang kaniyang kama at pinatulog. Lumipas ang mga araw na parabang naka-on hold ang mundo naming dalawa. Lahat ng bagay umiikot sa iisang tanong. Ano ang gagawin namin? Minsan tahimik lang siya buong araw. Hindi kumakain, hindi nagsasalita, lagi lang nakatingin sa kisame. Minsan naman, bigla siyang magme-message sa akin kahit madaling araw na. Liz, baka kaya ko pala. Liz, paano kung subukan ko? Liz, natatakot ako. At sa bawat mensahe niya, nakikita ko kung paano siya naglalaban sa kanyang sarili. Kung paano tila may dalawang version ng Trina sa loob ng katawan niya at naglalaban ng dalawang ito. Kapag nakakatanggap ako ng mga mensaheng gano'n ay agad ko siyang kinakatok sa kanyang silid para samahan. Isang araw, Mama Mia, sinamahan ko siya sa klinik. Tahimik lang siya habang naglalakad kami. Yung kamay niya, malamig. Hinawakan ko. Hindi siya pumalag. Habang naghihintay kami ng turn niya para tawagin ng doktor, ay nakatingin lang siya sa ibang mga buntis. Yung mga buntis na yun ay may mga kasama, may mga asawa, may mga nanay na nag-aalaga sa kanila. Siya, ako lang ang kasama niya. Liz, bulong niyang tawag sa akin. Masama ba akong tao? Parang may kung anong pumitik sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi sagot ko. Hindi ka masama, Trina. Pero bakit parang ako yung may kasalanan sa lahat? Hindi ko siya nasagot agad kasi sa mundong ginagalawan natin, minsan, kahit hindi mo kasalanan, ikaw pa rin ang huhusgahan. Hindi ka dapat sinisisi. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Sabi ko sa wakas. May nangyaring hindi mo ginusto at hindi mo kasalanan yun. Tahimik siya, Mama Mia, pero nakita ko. Unti-unting napuno ulit ng luha yung kaniyang mga mata. Doon ko na-realize, hindi pala sapat na sabihin mong, kaya mo yan. Hindi pala sapat na sabihin mong, laban lang. Yung mga salitang yun, tila walang halaga sa mga taong nakakaranas ng sobrang bigat
na mga nangyayari sa buhay nila. Kasi minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay yung pakiramdam. Yung alam niyang may isang taong mananatili kahit hindi niya alam kung paano siya babangon. Lumipas pa ang ilang mga linggo at isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa harap ng telebisyon, tahimik, ay bigla niyang sinabi na, "Liza?" Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano, pero tumigil siya sa pagsasalita at huminga muna siya ng malalim. Gusto kong subukan. At doon, Mama Mia, sa unang pagkakataon, matapos mangyari ang bagay na yon, ay nakita ko ulit yung konting liwanag sa mga mata niya. Maliit lang, mahina, pero nakita kong nandun. At na-realize ko, Mama Mia, na sa mga pagkakataong lugmok na lugmok ka, hindi mo kailangan ng buong plano para magsimula ulit. Minsan, kahit konting pag-asa lang, ay sapat na. Sapat na para makahanap ka ng lakas para subukan. May mga desisyon sa buhay na kahit anong iwas mo, darating at darating talaga yung araw na kailangan mo nang harapin ito. At para kay Trina, Mama Mia, yun ay ang pag-amin niya sa kanyang pamilya tungkol sa kanyang kalagayan at sitwasyon. Hindi ko na kayang itago, Liz. Mahina niyang sabi isang gabi habang magkatabi kaming nakahiga sa kama niya. Nakapatong yung kanang kamay niya sa tiyan niya na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Alam mo ba, habang tumatagal, mas natatakot ako. Tahimik lang ako habang naglalabas ulit siya ng kanyang nararamdaman. Kasi alam ko, Mama Mia, tama siya. Hindi mo pwedeng takbuhan habang buhay ang isang katotohanan. Lalo na kung unti-unti na itong nagiging buhay sa loob ng sinapupunan mo. Kailan mo balak sabihin? Tanong ko. Hindi ko alam. Pero gusto ko nang matapos to. Yung pagtatago, mas nakakapagod. Sagot niya. Ilang araw din siyang nag-ipon ng lakas ng loob, Mama Mia. Nakikita ko yun sa kanya. Yung mga gabing hindi siya makatulog. Yung mga buntong hininga niya habang nakatitig sa kisame. Yung mga pagkakataong bigla na lang siyang mananahimik sa gitna ng usapan. Hanggang sa dumating yung araw na yun. Umaga yun. Tahimik ang paligid. Na para bang normal na araw lang. Pero ramdam ko, hindi ordinaryo yung mga mangyayari. Samahan mo ko? Tanong niya habang nakatayo sa may pintuan. Hindi ko na siya pinaghintay. Palagi kitang sasamahan, sagot ko. Sa buong biyahe namin papunta sa bahay nila ay wala kaming masyadong pag-uusap. Paminsan-minsan sumisilip ako sa kanya. Yung mga kamay niya, magkahawak, mahigpit. Parang pinipigilan niyang manginig, na para bang tahimik siyang nagdadasal kahit takot. Pagdating namin sa bahay nila, parang bumalik kami sa pagiging estudyante. Yung tipong kabado ka bago ka mapagalitan ng iyong mga magulang. Ilang minuto muna kaming nakatayo sa labas bago nagdesisyon si Trina na kumatok na. Binuksan ng mama niya yung pintuan. Trina? Oh, bakit napadalaw ka? Ngumiti siya.
Pilit ang ngiting iyon. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya sa isang mahina pero pilit na nagpapakatatag na boses. Pagpasok namin ay nandun yung papa niya, nanonood ng TV sa may sala. Tahimik. Matikas pa rin ang kanyang ama. Yung tipong hindi mo basta-basta kayang kausapin, lalo na kapag may mali kang nagawa. Oh, anong meron? Tanong ng mama niya na kahit hindi niya ipapahalata ay talagang kinakabahan din siya. Doon na rin ako kinabahan para kay Trina. Umupo si Trina. Ako nasa tabi lang niya. Handa siyang ipagtanggol at samahan kahit anumang mangyari sa araw na yon. Ramdam ko yung paghinga niya. Mabilis. Hindi pantay. Ma? Pa? Panimula niya. Tumigil siya, Mama Mia, na para bang may bumara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa akin saglit. At dun ko nakita yung takot. Yung parehong takot na nakita ko nung sinabi niya sa akin ang gabing hindi niya maalala ang nangyari. Bumuntong hininga siya. 3 buntong hininga bago siya humugot ng lakas ng loob. Buntis po ako. Diretso niyang sabi. Walang paligoy-ligoy. Pero parang bumagal ang mundo pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yun. Tahimik. Sobrang tahimik na para bang pinaproseso pa ng mga utak ng kaniyang mga magulang ang kaniyang sinabi. Anong sabi mo? Boses ng mama niya. Hindi galit, pero parang walang emosyon. Parang nakakatakot na tanong. Buntis po ako, ma. At dun sumabog ang lahat. Ano? Napaatras ako sa lakas ng boses ng papa niya. Tumayo ito bigla, halos manginig sa sobrang galit. Paano nangyari yan? Tanong ng kaniyang ama. Walang makasagot sa amin. Sinong ama? Sigaw ulit ng papa niya. Doon na tuluyang napaiyak si Trina. Hindi ko po alam. Sagot niya. Parang may kumalabog sa sahig. Yung remote ng telebisyon, binato ng papa niya. Hindi mo alam? Ano yan? Biro? Ma, pa, may nangyari po kasi. Ano nangyari? Putol agad ng mama niya na umiiyak na rin sa pagkakataong to. At doon unti-unti niyang kwento. Yung gabing yon, yung inuman, yung pagkawala ng kanyang alaala. Habang nagsasalita siya, nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ng mga magulang niya. Mula sa galit, naging gulo, pagtataka, hanggang sa naging sakit. Pero hindi nawala yung bigat. Bakit ka kasi sumasama sa mga taong hindi mo kilala? Tanong ng mama niyang umiiyak at galit na rin. Bakit ka nagtiwala? Walang naisagot si Trina kasi kahit anong sabihin niya, hindi na magbabago yung nangyari. Kasalanan mo to? Mahinang sabi ng papa niya pero mariin. Hindi sigaw pero mas masakit yun sa sigaw. Doon na ako hindi nakatiis. Doon na ako sumabat. Hindi po niya kasalanan ng lahat. Sabi ko. Napatingin silang lahat sa akin, maging si Trina. May nangyaring hindi niya ginusto. Hindi po niya ginusto yung nangyaring yon, kaya hindi niya po yun kasalanan. Dagdag ko.
Tahimik ulit pero ramdam kong mabigat pa rin. Pero nandyan na yan, sabi ng mama niya sa huli. Sa mahina at pagod na boses. Anong balak mo? Huminga ng malalim si Trina, pinahira ng mga luha sa kanyang mga mata. Gusto ko pong ituloy ito. Marang may nagbago sa hangin. Sigurado ka? Tanong ng papa niya. Opo. Hindi sila agad sumagot, pero sa mga mata nila nandun yung halo-halong emosyon. Galit, pagkabigo, pag-aalala. At kahit hindi nila sabihin, alam kong nahihirapan din sila. Mama Mia, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May mga panahong hindi sila nag-uusap. May mga tingin na punong-puno ng sakit. May mga salitang hindi na kailangang sabihin pero ramdam ko. Unti-unti, may nagbago. Siya nga po pala, Mama Mia, sa pagkakataong yun ay nag-leave din po ako sa trabaho. Dahil matagal ko nang hindi ginagamit ang vacation leave ko, yun ang ginamit ko para masamahan si Trina sa kanila. Isang umaga, nadatnan ko si Trina sa kusina nila, kasama ang mama niya. Tahimik silang nagluluto. Hindi sila nag-uusap. Pero nandun yung presensya, yung unti-unting pagtanggap. At dun ko na-realize na minsan, hindi agad-agad ang pagpapatawad. Hindi din agad-agad ang paghilom. Pero kapag may natitira pang pagmamahal, laging may pag-asa pa rin. At si Trina, unti-unti na niyang hinaharap ang buhay na hindi niya pinili. Pero kahit hindi niya kasalanan at hindi niya pinili ang bagay na yun, ay pinili naman niyang panindigan. Hindi agad naging magaan ang lahat pagkatapos ng naging pag-amin ni Trina. Sa totoo lang, dun pa lang talaga nagsisimula ang totoong laban. Sa unang 5 linggo, Mama Mia, hanggang naging 6. Hanggang sa pumasok na si Trina sa 3 buwan ng kanyang pagbubuntis. Doon na nagsimulang maramdaman ng lahat. Hindi lang emosyon, kundi pati ng kanyang katawan. Lies, nahihilo na naman ako. Isang umaga, nadatnan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang kwarto sa apartment na maputla ang mukha. Agad akong lumapit. Humiga ka muna, sabi ko habang inaalalayan siya. Yung dating masigla kong best friend ngayon ay hirap na kahit ang bumangon. Madalas nasusuka. Madalas walang ganang kumain. Madalas umiiyak ng walang dahilan. Ganito ba talaga to? Tanong niya minsan habang nakahiga at nakapikit. Hindi ko alam kung kakayanin ko, Lies. Hinawakan ko lang yung kamay niya. Kasi kahit gusto kong sabihin na kaya niya, alam kong hindi ganun kasimple ang bagay na yun. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko kung paano siya nagbabago. Hindi lang yung katawan niya, kundi yung sarili niya mismo. Yung dating takot na takot, unti-unti natututong huminga ulit. Isang araw, Mama Mia, sinamahan ko siya sa check-up niya. Tahimik lang kami habang naghihintay sa doktor. Pero iba na ang aura niya ngayon. Hindi na siya yung basag na babae na nakikita ko noon. May kaba pa rin, pero nakikita kong tumatapang na siya paunti-unti. First time mong marinig to? Tanong nung doktor. Tumango si Trina at dun pinahiga siya. Nilagyan ng gel ang tiyan niya. Tingnan mo, sabi ng doktor. Lumapit ako. At sa maliit na screen ay may nakita kaming gumagalaw. Hindi malinaw, hindi pa buo, pero buhay. At pagkatapos, isang tunog. Labdab, labdab, labdab.
Parang tumigil ang mundo naming dalawa. Napahawak si Trina sa braso ko. Tumingin ako sa kanya. Umiiyak siya pero hindi na tulad ng dati. Hindi na iyak na dala ng takot kundi iyak ng pagkamangha. Buhay siya, Liz, sabi niya. Mahina pero punong-puno ng emosyon. At doon ko unang nakita na hindi lang siya natatakot. Nagsisimula na rin siyang magmahal sa naging bunga ng panglalapastangan sa kanya. Pag-uwi namin ay tahimik si Trina. Pero iba na. Parang may kung anong nagbago sa kanya. Kinagabihan, nag-message siya sa akin kahit magkatabi lang naman kami sa kama. Liz, salamat ha. Lumingon ako sa kanya matapos kong basahin yung kanyang mensahe. Para saan? Di mo ako iniwan. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi naman talaga kita iiwan kahit kailan. Sagot ko. Ngumiti siya. Totoong ngiti na. Parang yun ang pinakatotoo niyang ngiti matapos maganap sa kanyang malagim na pangyayaring yun. Lumipas pa ang mga linggo. Unti-unting lumalaki ang tiyan ni Trina. Unti-unting nagiging totoo ang lahat sa aming paningin. May mga araw na okay siya. Tatawa, magkukwento. Parang bumabalik ng paunti-unti yung dating Trina. Pero may mga gabi pa rin na bigla siyang tatahimik. Liz, tawag niya minsan habang madilim ang kwarto. Paano kung magiging kamukha niya yung taong gumawa sa akin ng masama? Hindi ako nakasagot agad kasi yun din ang kinakatakot ko. Paano kung maalala ko lahat tuwing titingin ako sa anak ko? Nahandahan akong lumapit kay Trina. Hindi mo pa alam yun, sabi ko. Pero isang bagay lang ang sigurado. Tulad mo, hindi din kasalanan ng bata kung ano ang nangyari. Tahimik siya. Hindi siya bunga ng kasalanan ng tatay niya o kasalanan mo. Dagdag ko. Bunga siya ng isang pangyayaring hindi mo ginusto. Pero pwede mo pa rin piliin kung paano mo siya mamahalin. Napapikit siya at nakita ko unti-unting tumulo ang luha sa mga mata niya. Pero hindi na yun luha ng kawalan ng pag-asa. Luha na yun ng pagtanggap. Doon ko naintindihan na ang pagiging ina, hindi pala nagsisimula sa pagsilang. Nagsisimula ito sa sandaling piliin mong wag sumuko para sa anak mo. At si Trina, kahit wasak siya nung una, unti-unti na siyang nabubuo ulit. Hindi bilang dating siya, kundi bilang isang bagong tao. Isang ina. Mama Mia, pagkatapos ng gabing yun, ay sinamahan ko si Trina para mamili ng mga gamit sa baby. Lalo na nung nalaman naming babae ang magiging anak niya. Ang saya siguro, no? May dadamitan na tayo. Parang may manika na tayo. Sabi niya habang namimili kami ng mga baby at newborn clothes. Sa pagkakataong ito, may trabaho po si Trina online, Mama Mia. Tinulungan ko siya para makahanap ng trabaho. At sinabi ko na rin naman sa kanyang hindi ko siya pababayaan. Nag-ipon din ako para makatulong kung sakali sa kanyang panganganak. Mama Mia, 7 buwan na. 7 buwan na noon ang tiyan ni Trina. Isang gabi, habang naghahanda ako para matutulog na, ay bigla akong nakarinig ng isang malakas na sigaw. Sigaw mula sa kwarto ni Trina. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto ko. Kinatok ko sa kwarto niya. Nakalock pa yun.
Kaya nga bumalik pa ako sa kwarto ko para kunin yung spare key. At nung buksan ko yon ay nagulat ako sa aking napagmasdan. Si Trina, Mama Mia. Nasa sahig ng kanyang kwarto. Nakahandusay at may dugong tumutulo sa kaniyang mga paa. "Tulungan mo ko, Liza. Ang baby ko," sabi niya sa umiiyak at mahinang boses. Nataranta ako. Agad akong napasigaw. Buti na lang at may mga kapitbahay kami na tumulong sa amin. May kapitbahay na meron pong kotse at agad po kaming isinakay at dinala sa pinakamalapit na ospital. Pagdating namin doon, Mama Mia, ay nagkakandagulo-gulo ang mga doktor. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, lumapit sila sa akin. "Sino po bang pwedeng magdesisyon para sa pasyente?" Tanong nila. "Nasaan yung kanyang asawa?" Wala po siyang asawa, Dok. Ako po yung best friend niya." "Mga magulang? Nasaan ang kanyang mga magulang?" "Ano po, Dok? Nasa probinsya po." "Naku, kailangan nating magdesisyon. Hindi natin pwedeng iligtas sila pareho." "Ano?" Naguguluhan ako, Mama Mia. Pumasok ako dun sa emergency room kung saan ginagamot at tinutulungan nila si Trina. "Miss, kailangan mo nang magdesisyon para sa kanya." Gising pala si Trina, Mama Mia. "Dok, unahin niyo po ang anak ko," sabi niya. Mama Mia, dun na nagdesisyon ng mga doktor. Ipinasok si Trina sa operating room at ako naman ay nag-aantay lang sa labas. 3 oras. 3 oras ang mga doktor sa loob. 3 doktor din. Paglabas nila, Mama Mia, ay bagsak ang kanilang mga balikat. Kaya kahit hindi nila sabihin sa akin, alam ko na kung ano ang resulta. Alam ko na kung ano ang nangyari. Ang daming dugo na nawala sa kanya. Tapos may komplikasyon pa sa heart. Ang kaibigan mo. Kaya hindi na namin siya nailigtas. Pero yung baby niya, naipanganak niya ng maayos. Kahit premature, maayos na naipanganak yung bata. Mama Mia, hindi ko na naramdaman na bumagsak na pala ako sa sahig ng ospital. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ko alam kung paano pa tumayo sa kalugmukan ko noon. Si Trina, ang best friend ko, wala na. Dahil mas pinili niyang iligtas ang kaniyang anak. Ang anak na hindi niya alam kung sino ang may gawa. Hindi ko alam kung ilang minuto o ilang oras akong nasa ganong posisyon at umiiyak. Hanggang sa pinapunta na ako sa morgue kung nasaan nandun ang katawan ng kaibigan ko. Umuwi muna ako sa bahay. Yung baby ay naiwan pa po sa ospital dahil kailangan itong i-intubate. Kasi medyo may kaliitan yung bata. Pagdating ko sa bahay, ang una kong nakita sa loob ng kwarto ni Trina ay ang kanyang cellphone at ang mantsa ng dugo na nasa sahig pa. Wala sa sarili akong nag-dial ng number ng nanay ni Trina. "O Trina, napatawag ka." "Tita, si Liza po to." Wala na po si Trina. Ilang segundong katahimikan ang namayani, Mama Mia. Bago napasigaw ang nanay ni Trina sa kabilang linya. Nagtatanong kung anong nangyari.
Hindi ko ma-explain sa kanya ang lahat dahil maging ako ay hindi pa rin makapaniwala sa mga naganap. Sinabi ko na lang kung nasaan ang katawan ni Trina. Pagbalik ko ng ospital ay nasikaso ko agad ang bata, yung discharge paper at kung ano-ano pa. Ilang oras ang lumipas ay dumating na rin ang mga magulang ni Trina. Nagtanong sila. Lalo na yung mama niya, napaiyak. Niyakap-yakap niya ang patay na katawan ng kaniyang anak. Pagkatapos noon ay nasikaso na nila ang mga labi ni Trina. Dinala na dun sa funeral parlor. Ang sabi, hindi daw madadala sa probinsya ang kaniyang mga labi dahil mahihirapan lalo't sa biyahe. Kaya doon na lang siya ibinurol. Mama Mia, pagkatapos ng 7 araw ng burol ay inilibing din si Trina. Sa pagkakataong iyon, ang kaniyang anak ay nasa ospital pa rin. Ini-intubate pa rin pero sabi ng mga doktor ay lumalakas ang bata sa paglipas ng mga araw. Pagkatapos ng libing ni Trina ay nilapitan ko ang kaniyang mga magulang. Tita, tito, yung baby po ni Trina, nasa ospital. Baka daw, lalabas na po sa mga susunod na araw. Nagkatinginan silang dalawa na para bang may nabuo na silang desisyon bago pa man ako makalapit sa kanila. Hindi namin kayang alagaan ang batang yan. Po? Oo. Hindi namin siya kayang alagaan at lalong hindi namin siya kayang tanggapin. Pero anak po ni Trina to. Anak niya. Anak niya sa lalaking lumapastangan sa kanya. Kaya ikaw nang bahala. Gawin mo kung ano nararapat. Ipamigay mo, ipaampun mo. Bahala ka na, Liza. Mama Mia, gusto ko pang makipagdiskusyon sa kaniyang mga magulang pero parang wala na akong pwedeng sabihin para magbago pa ang isip nila. Pagkatapos ng libing ay hindi na sila nagpakita sa akin. Ako naman ay bumalik na sa syudad at bumalik na rin dun sa ospital. Tinawagan ako ng ospital, Mama Mia, at sabi ay pwede nang i-discharge si baby. Napakalaki po ng babayaran sa ospital dahil private hospital po yun. Noong pumunta ako sa kwarto ni Trina, may nakita po akong isang sulat. Nasa tukador ng kanyang aparador. Nang basahin ko ang sulat na yun ay ang nilalaman pala nito ay ang habilin niya sa akin para sa anak niya. Na para bang alam na niya ang mga mangyayari sa kanya. Na para bang pinaghandaan na niya ang araw na yun. At sinabi niya dun sa liham niya na may pera siyang naitabi para sa bata. At totoo nga, Mama Mia. Nasa loob ng kanyang aparador yung pera. Halos sakto lang dun sa hospital bills. Kaya nailabas ko ang anak niya. Hindi ko alam noon kung anong gagawin ko kaya umuwi ako sa amin. Nung nalaman ng mga magulang ko ang naganap, akala pa nga nila nung una ay anak ko yung bata. Pero nung ikwinento at sinabi ko sa kanila ang totoong nangyari, ang ipinayo nila ay dalhin ko raw sa DSWD yung bata. Pero hindi ko magawa, Mama Mia. Hindi ko magawang ipamigay ang anak ng kaibigan ko. Dahil alam kong ako lang ang inaasahan niya na alagaan ng batang ito na kahit hindi pa niya nakikita at nakikilala at kahit hindi pa niya alam kung sino ang ama, ay minahal niya ito ng buong buo. Kaya humingi ako ng tulong sa aking mga magulang. Mama Mia, sa ngayon, kami na po ang nagpalaki sa anak ni Trina. Yung bata ay iniwan ko po sa mga magulang ko. Malaki na po siya ngayon. Baby Trish po ang pinangalan ko kasunod ng pangalan ng mama niya. Si Baby Trish, Mama Mia, ay magdadalawang taong gulang na.
Sa ngayon, inaalagaan ko pa rin ito. Ako ang nagpapadala ng pera at kung may mga pagkakataon na walang trabaho, ay pumupunta po ako at umuuwi ng probinsya. Natuwa din naman ang mga magulang ko dahil ang batang iyon daw ang naging dahilan kung bakit mas napalapit pa kaming pamilya sa isa't isa. Dahil kasi sa anak ni Trina, pati yung mga kapatid ko ay hindi na po gumagala pagkatapos ng eskwela. Yung sumunod kong kapatid sa akin, kapag may pagkakataon ay umuwi ng probinsya kahit may trabaho na siya sa syudad. At ganun din naman ako. Ang anak ni Trina ang nagsisilbing lubid sa aming magpapamilya. Tuwing may mga mahahalagang okasyon, lagi na po kaming nabubuo. Hindi katulad dati na laging may rason ang isa't isa kung bakit hindi umuuwi ng bahay. Mama Mia, kung tatanungin niyo po ako kung pinagsisisihan ko po ang pagtanggap at pag-ampon at pag-aruga sa anak ng best friend ko, isang napakalaking hindi po ang isasagot ko. Hindi ko rin naman po kinukundina ang mga magulang ni Laika. Alam ko naman pong mahirap sa kanilang tanggapin yung bata, lalo pat naging dahilan nito sa kanilang pananaw ng pagkawala ni Trina. Maraming salamat po, Mama Mia. Dahil dito sa inyong programa ay nagkakaroon ng mga katulad ko na ikwento ang mga kwentong hindi namin masabi-sabi sa ibang tao. Lalo na ang mga katulad kong tahimik lamang. Sa mga nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga kababaihan, sana alagaan ninyo ang inyong sarili at huwag kayong basta-basta magtitiwala sa iba. Kahit kaibigan nyo pa yan, o kahit kakilala o ka-office mate ninyo. Dahil hindi nyo alam kung sino sa paligid ninyo ang mayroong masamang motibo at intensyon. Hanggang dito na lang po, Liza. Napakadakila ng pagmamahal ni Liza sa kanyang best friend Anom. Alam nyo ba, meron akong sasabihin sa inyo. Ito ay payo naman po ng aking ama. Nung lumalaki ako, nung nagdadalaga ako, lagi niyang sinasabi sa akin, wag na wag kayong magkikipag-inuman sa kahit na sino. Kaya nga, hanggang ngayon di ako umiinom. I'm not against those women or mga babae or mga lalaking umiinom. Pero yun ang tumatak sa akin eh. Tapos sabi ng papa ko, wag kayong magtitiwala kahit pa kaibigan ninyo yan. Dahil minsan, pwede kayong ibenta sa iba. Example, kapag nasa inuman kayo, hindi ka nga umiinom. Pero nag-soft drinks ka or nag-juice ka, diba? Tapos umalis ka, tumayo ka dahil gusto mo mag-CR. Pagbalik mo, ininom mo ulit yung juice na pinag-inuman mo kanina. Wag na wag mo daw yung gagawin. Dahil baka may inilagay dun sa iniinom mo. Kahit ano pa yan, tubig pa yan. Basta't nabuksan na, tapos pagbalik mo, umalis ka, tapos pagbalik mo, wag na wag mo na yung iinumin. Lalo pat, kung hindi mo pamilya ang kasama mo. Dahil minsan, kahit ang tingin natin pinakamabubuting kaibigan o mga kaibigan kasama natin sa kasiyahan, may masama palang binabalak sa atin, 'di ba? So wag na wag tayong basta-basta nagtitiwala. Alam mo, I'm sure na para sa iba, grabe naman yung papa mo, parang criminal minds, ganon. Pero para sa akin, parang nakasave iyon, 'di ba? Kasi ang tagal ko rin na iba't iba yung mga naging kaibigan ko, iba't ibang uri ng tao, pero never po talaga na nawala sa isip ko o hindi ko sinunod yung payong iyon. Dahil ina-analyze ko talaga na parang para rin naman sa akin yung payo na yun at saka totoo naman talaga, pwede namang mangyari yun. Minsan kasi, sa sobrang tiwala natin sa ibang tao, sa sobrang tingin natin kasama natin silang mag-enjoy sa buhay, hindi na natin naiisip na pwede silang gumawa ng masama sa atin. Wala naman pong masama na protektahan natin ang ating mga sarili. Oo, I know na sasabihin nyo, grabe naman, ang sama naman ang tingin nyo sa ibang tao. Hindi naman sa ganun. Parang, advance lang mag-isip. Ganun. Anyways, thank you so much sa napakagandang kwento ng inyong pagkakaibigan ni Trina, Liza. Maraming salamat din sa pag-aaruga mo sa kanyang naging anak. Ayun, naway lumaking
mabuti at lumaking masayang bata si Baby Trish at sana dumating yung panahon na matanggap na rin siya ng pamilya ng kanyang nanay. Lalo pat hindi niya alam at hindi mo rin alam kung sino talagang ama niya. Anyways, thank you so much to all of you na nakikinig ngayon. Alam kong medyo mabigat ang naging kwento natin for today's video. Pero kahit na medyo mabigat, nako, marami naman tayong matututunan, di ba? At sana sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, sana may natutunan tayo sa naging kwento ni Trina at ni Liza, di ba? Maraming thank you sa ating mga subscribers na naging member. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat sa pananatili ninyo dito sa ating channel. Hello po ako sa ating 14 members na laging nagre-renew. Maraming salamat. Ay ako kay Marlia Giana Shane, kay Freaky, kay Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Dayan Martinez, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, thank you so much sa inyong pagpapamember at laging pakikinig dito sa ating channel. At syempre, speaking of pakikinig, naku, ang dami-dami din nating tagapakinig na laging nakasuporta din sa atin. Maraming salamat. Kay Sai, ayun, thank you so much, Sai. Ma'am Judith McGovern, thank you very much. Kay Joel Mendoza. Jolor? Hindi ko alam. Listening from Florida, USA. Maraming salamat. Ay din kay Master the Terminator. Kay, grabe pangalan yan. Kay Christina Season. Kay China's, ano ba to? Shin Nastier Malalis. Listening from Singapore. Ayun, hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko. Kay Kitten's Love, maraming salamat. Simple Yummy Food. Kay Maji Tagwada, hello. Cutie Hot Mom, maraming salamat sa iyo. Lorna Manza, maraming salamat din. Susan Boribor, Maricel Mina, Rose Santiago, maraming salamat. Adbeat, hawak ko ang beat, ganon. Maraming salamat sa iyo. Hi din kay Maricel. And sa mga nakikinig nung kwento natin nung last Monday, ayun, March 30, hindi po yun replay. Oo, ang replay lang po natin ay nung Friday, Good Friday, April 3, Black Saturday, April 4, and nung Sunday, Easter Sunday, April 5. Pero simula April 6 hanggang ngayon, bago din po ang ating mga uploads at bago din po ang ating mga kwento. Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo pong ibahagi dito sa ating channel, ay wag na po kayong matakot na mag-share. Ayan, i-email lamang po ninyo. Ayan po ating email address sa baba, mamamia.cdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Maraming salamat sa laging panonood at pakikinig. I love you all. Ingat! Bye-bye!